Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Araw muli ng Lunes, simula ng trabaho para sa marami, kaya itinataas muli natin at inihahabilin ang ating mga trabaho buong linggo sa ating Panginoon. At dahil panahon ng Kwaresma ay may dagdag na kahulugan, yung ating pagganap ng ating mga gawain sa diwa ng ating pagdilingkod sa Diyos. Nawa ang ating mga trabaho at gawain ay maging daluyan ng grasya ng Diyos, lalo na ngayong panahon ng Kwaresma. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Sapagkat lubha kang mahabagin, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sapagkat lubha kang mapagpatawad, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sapagkat lubha kang mapagmahal, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibalik mo kaming muli sa iyong piling at upang ganap na pakinabangan namin ang 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay, hubugin mo sa iyong aral ang aming kalooban. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa buong kapulungan ng Israel, magpakabanal kayo, sapagkat akong Panginoon ay banal. Huwag kayong magnanakaw, manlilinglang, o magsisinungaling. Huwag din kayong manunumpa sa aking pangalan nang walang katotohanan, pagkat iyon ay paglapastangan sa ngalan ko. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong dadayain o pagnanakawan ang inyong kapwa. Huwag ninyong ipagpapaliban ang pagbabayad sa inyong pinapagtrabaho. Huwag ninyong aapihin ang mga bingi at lalagyan ng katitisuran ang daraanan ng mga bulag. Matakot kayo sa Diyos. Ako ang Panginoon. Huwag kayong hahatol ng walang katarungan upang pagbigyan ang mahirap o suyuin ang mayayaman. Huwag ninyong ipamamalita ang kasiraang puri ng inyong kapwa, ni sasaksi laban sa inyong kapwa, upang ipahamak lamang siya. Ako ang Panginoon. Huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Sa halip, pangangaralan mo siya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa lahat ang kaisipan. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod.
Ito'y wagas at matuwid, pagkat mula ito sa Diyos, pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati, pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Naway itong salita ko at ang aking kaisipan, sa iyo ay makalugod, Panginoon ko't kandungan. O ikaw na kublihan kong ang dulot ay kaligtasan. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Luwalhati papuri sa iyo, O Kristo, tagapagligtas ng sanlibutan. Ngayon'y panahong marapat, panahon ng pagliligtas, araw ngayon ng pagtawag upang makamit ang habag ng Panginoong matapat. Luwalhati papuri sa iyo, O Kristo, tagapagligtas ng sanlibutan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, halikayo, mga pinagpala ng aking Ama, pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y walang maisuot at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga isinumpa. Kayo'y pasasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang makampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawalan ng maisuot
at hindi ninyo dinamitan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawalan ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran? At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa wakas ng panahon, sa araw ng paghuhukom, hindi tayo tatanungin ng Panginoon gaano tayo kahaba nagdasal o kung gaano tayo karegular nagsisimba. Wala ba tayong absent o nakailang rosaryo ba tayo o iba pang mga dasal na ginagawa natin. Bagamat ito'y mga importante siyempre yung panalangin. Nagpapakita ito ng pag-ibig natin sa Diyos. Pero ang magiging pinakasukatan ng hatol sa atin sa araw ng paghuhukom ay kung paanong ang pag-ibig natin sa Diyos ay naisalin sa pag-ibig natin sa kapwa. Kaya ang tatanungin niya sa atin ay kung paano natin siya pinakain, pinainom, dinalaw, kinalinga, lalo na sa mga kapwa natin na nangangailangan at nagdurusa. Kaya ito ang tatanungin ng Panginoon, nagpakain ka ba? Nagpainom ka ba? Nagbigay ka ba ng maisusuot? Ikaw ba'y dumalaw? Ikaw ba ay kumalinga sa iyong kapwa? Yun ang tatanungin sa atin. Dahil pinaka-importanteng resulta ng pananalangin natin ay yung kawang gawa. Yung panalangin walang saysay kung hindi ito mauuwi sa pagkakawang gawa natin sa ating kapwa. Ang pag-ibig ng Diyos hindi matutupad kapag hindi ito na ipahayag sa pag-ibig natin sa ating kapwa. Sa lumang tipan, paulit-ulit nating naririnig ang utos na ibigin ang Diyos ng higit sa lahat. Pero ang napabayaan ng marami, lalo na sa lumang tipan, ay yung bahagi ng kautusan na narinig natin sa unang pagbasa natin mula sa aklat ng Levitico. Naroroon yung pinaka-pagpapahayag ng pag-ibig sa Diyos, yung utos na mahalin ang kapwa. Kaya marami ring utos tungkol sa kapwa, katulad ng huwag tayong mandaraya ng ating kapwa, huwag nating gagawa ng mali yung ating kapwa, kalingain natin yung kapwa natin. Yun yung utos na napabayaan. Utos na hindi nabigyan ng masyadong kahalagahan. Pero kahit sa lumang tipan pa lang, ay naroroon na yung utos na mahalin ang kapwa, na kakambal ng utos na mahalin ng Diyos. Kaya nang dumating si Kristo, maalala natin, ay ginawa na lang niyang dalawa ang utos. Sa dinami-dami ng utos, ay ginawa na lang niyang dalawa. At ang sabi ng Panginoon, ang dalawang pinakamahalagang utos, mahalin ang Diyos, mahalin yung kapwa, na hindi mapaghihiwalay. Hindi natin maaring mahalin ang Diyos nang hindi natin siya napaglingkuran sa ating kapwa.
Ngayong Kwaresma, ganun din ang ating layunin. Huwag lang tayong maging madasalin ngayong Kwaresma. Huwag lang nating i-multiply yung mga pagdarasal natin. Pagbimisa, pag-Station of the Cross, pagpuprosesyon, pagro-rosaryo, lahat yan mahalaga naman. At sana maka-attend tayo ng mga panalangin na yan. Pero ang wag nating kakaligtaan, lalo na ngayong Kwaresma, yung acts of mercy. Yung mga gawaing nagpapahayag ng habag sa kapwa. Lalong nagiging makabuluhan ang Kwaresma kapag nakagawa tayo ng mga gawaing pagmamalasakit, lalo na sa kapwa nating nakikita natin araw-araw, lalo na paglabas natin. Mga kapwa nating walang bahay, mga kapwa nating walang makain, mga kapwa natin na walang matinong maisusuot, at iba pang mga pangunahing pangailangan na nag-e-enjoy tayo. Sana ay mabagabag yung konsyensya natin na tayo o kayang kalagayan natin, nakakakain tayo ng sapat, madalas sobra pa nga, ayos din yung damit natin, wala tayong problema sa bahay, at iba pang mga pangailangan. Pero pag labas natin, marami tayong mga nasasalubong, yung mga pangunahing pangangailangan na ito ay wala sa kanila, ipinagkait sa kanila. At ang hamon sa atin, gumawa ka sa tahimik na paraan. Ito yung paalala ng Miyerkules ng Abo, yung pagbasa, na pag ikay maglilimos, huwag mo nang ipagkamaingay pa, na tumulong ka, magkawang gawa ka sa lihim na paraan. Sana ngayong Kwaresma makagawa tayo ng isang bagay na makapagpapaangat, makapagpapagaan ng hirap ng kapwa nating madalas nating makita sa araw-araw nating buhay. Tandaan natin, sa wakas ng panahon, hindi tayo tatanungin kung gaano kahaba tayo nagdasal. Ang itatanong ng Diyos kung lahat ng dasal natin ay nauwi sa pagkalinga sa ating kapwa. Dahil lahat ng ginawa natin sa kapwa natin ay sa Panginoon natin ginawa. Sa kabilang banda, yung mga hindi natin ginawa sa ating kapwang nangangailangan ay hindi rin natin ginawa para sa ating Panginoon. Inihahayag ng Panginoon ang misteryo ng kaharian ng Diyos sa mga taong buong pagmamahal na kumakalinga sa mga dukha at nagugutom. Idalangin natin na ang kaharian ng Diyos ay maging tunay sa ating buhay. Ating itugon sa bawat kahilingan, Panginoon, loobin mong mahalin at paglingkuran ka namin sa aming kapwa. Panginoon, loobin mong mahalin at paglingkuran ka namin sa aming kapwa. Ang simbahan naway maging isang tahanan para sa mga naliligaw ng landas, ulila, mahihina at bigo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, loobin mong mahalin at paglingkuran ka namin sa aming kapwa. Ang mga mayayamang bansa naway taimtim na magsagawa ng mga hakbang upang makatulong sa pag-unlad ng mahihirap na bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, loobin mong mahalin at paglingkuran ka namin sa aming kapwa. Ang mga napariwara at mga itinakwil ng lipunan, naway maakit sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagkakawang gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, loobin mong mahalin at paglingkuran ka namin sa aming kapwa.
sa ating mga tahanan, lugar ng hanapbuhay, at sa pamayan ng ating kinabibilangan, naway may palaganap natin ang paghahari ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, loobin mong mahalin at paglingkuran ka namin sa aming kapwa. Ang mga yumao, naway makapasok sa kahariang hinihanda para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, loobin mong mahalin at paglingkuran ka namin sa aming kapwa. Tahimik nating idalangin ang mga personal nating kahilingan, muli nating alalahanin ang mga kapatid nating nangangailangan at humihiling ng ating dasal. Itaas din natin sa Panginoon ang mga kapatid nating nag-aalay ng misa para sa kanilang intensyon. Tahimik natin itong ipagdasal. Panginoon, marapatin mo na ang aming panalangin ay mauwi sa pagkakawang gawa. Matutunan ka nawa naming mahalin at paglingkuran, lalo na sa aming kapwang nangangailangan. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang aming paghahain upang sa iyong pagtataguyod ay pabanalin nito ang aming pamumuhay sa ipagkakamit kami nito ng iyong awat kapatawaran sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan.
sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang makaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakalaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak at inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Manalangin tayo sa ating Ama sa Langit, alinsunod sa turo sa atin ng Panginoong Hesus. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming
kanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. In
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo ngayon sa iyong banal na piging, naway makapakinabang ang buong pagkatao namin upang ang iyong kaligtasang dulot ay aming kamtin at ang kagalingang kaloob mo'y ganap na tamasahin. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo't hanapin ang Panginoong Hesus sa inyong kapwa. Salamat sa Diyos.